Ang mga lingkod ng Diyos, hindi nabubuhay by chance. Hindi swerte-swerte ang buhay ng lingkod ng Diyos. Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos sundan natin. Kung ano yung magiging pamumuhay natin, hindi ibabatay sa mga pamahiin. Ang batayan ng buhay, yung aral ng Diyos, dun ka dapat mabuhay. 1:27 ng Filipos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung Ebanghelyo, kapatid, yun ang aral ni Kristo. Doon ka magbabatay ng pamumuhay. Kung paano ka dapat maghanap buhay, kung paano ka dapat kumain, lahat ng ginagawa ng taong buhay. Makain, nagsasalita, nagdadamit, nasa Ebanghelyo lahat yan. Pati nga ang pananamit nasa Ebanghelyo. Lalo na sa babae, sabi doon sa 2 ng unang Timoteo, ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. So pati sa pananamit, mayroong batas ang Diyos sa Ebanghelyo. Pati sa pagkain, gaya nung sinasabi sa Roma 14, versikulo 23, ang sabi doon, ang nag-aalinlangan hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya kapatid, pagka kakain ka, dapat ayon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Magdadamit ka, mag-aasawa ka, magpapalaki ka ng anak, dapat ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Bawal sa atin ang maniwala sa pamahiin. Yung sinasabi nila, pag nagwalis ka ng gabi, lalabas ang swerte. Wala naman ikaw mawawala kung maniwala ka. Maraming mawawala. Mawawala ang kaligtasan mo kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway. Sapagkat ang sabi sa 12, Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. karumal-dumal sa Diyos yung nagpapamahiin, yung nag-iengkantador, yung mga manggagaway, karumal-dumal sa Diyos yan. Bawal ng Diyos yan. Tapos sabi, pampaswerte raw. Hindi ako naniniwala ron, di totoo yun, kapatid. Kahit magwalis ka sa gabi, pagka may pananampalataya ka sa Diyos, hindi lalabas ang swerte. Ang may kontrol ng bagay, ang Diyos nagwalis ka lang halimbawa, may nabasag na baso sa gabi. Kumalat yung tibo. Huwag kang magwawalis dahil lalabas ang swerte. Yung mga anak mo, magkakasugat yun, maaapakan yung tibo. Huwag ka ikaw magbubukas ng payong sa loob ng bahay. Uulan ng alupihan. Naku po, patawarin. Ang bahay ko, kahit magbukas ako rito ng payong, hindi uulan ng alupihan dahil merong kisame. Saan manggagaling ang alupihan? Pero hindi totoo yun. Pag may kasama ka Diyos sa buhay, kapatid, ang Diyos ang bahala sa'yo. Hindi ka niya papabayaan. Basta meron kang pananampalataya.